Magandang umaga pa rin po ang aking pagbati sa ating lahat. Ito po si Mike Abe Live. Ito po yung Mike Abe Live. Sabay po inyong napapanood at napapakinggan dito po sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Ngayon pong araw ng Thursday, October 24, 2024. Aba, oo nga, ano ha? Parehong 24. So, kamusta na po ang ating mga kababayan dito sa Luzon? At siyempre Luzon, Visayas, Mindanao, pero ang Luzon ang ating binabanggit dahil ito po yung hinagupit noong isang araw until now ng bagyong si Christine. Matindi ito sa Bicol, sa Southern Tagalog, Quezon Province. Ngayon po ay tila Northern Luzon. Pero kagabi, ano ba yung report kagabi? 12 lugar sa Luzon ang nasa ilalim ng signal number 3. Abay, hindi biro yan. Kaya ho talagang ingat lang po tayo. At mga kababayan natin sa abroad, alam ko may mga mahal kayo sa buhay, nakatira kayo dito sa Luzon yung iba, makibalita rin po kayo. Hindi po nagpapabaya ang ating pamahalaan mula po sa Office of the President. Patuloy po ang monitoring 24 hours. Pinangunahan mismo ng ating Pangulo kahapon ang mga galaw, direktiba at monitoring sa NDRRMC, Office of the Department of National Defense at saka ho ng Office of the President. Mga kaibigan, narito po ang ating mga balita. Bagyong si Christine, ano nga po, bahagya daw bumagal habang kumikilos daw po ito sa hilagang kanluran ng Hilagang Luzon. Kanina hong alas 4 ng madaling araw. Namataan daw po ang sentrong ito na sa may lugar ng Tumawine, yan po sa Isabela. Okay? Samantala, pito na ho ang naitalang nasawi. Naku, malungkot yan. Nang panalansa ng bagyong si Christine, yan po sa Bicol Region. Presidente daw po ng mga natrap doon, base sa monitoring ng Bicol Region, ngayon ay pinaka-apektado nga po ng bagyong si Christine. Naku, pito, nakikirami po kami. Sana hindi na madagdagan at sana po'y matulungan ang kanilang pamilya. Yan nga po sa kalamidad. Hindi ho natin ginusto ito. Tulong-tulong, bayanihan. Wala mo ng politika, ma-local and national. Tulong-tulong tayo, tulong-tulong kayo. Para ho, parang dagat, kita mo naman, pumasok na sa mga barangay at residential, commercial ang tubig. Ganyan pong kalawak ang idinulot dahil malakas na ulan, may hangin pa. Kaya may mga nasira ding bahay. Ayan, pero yan po ang ginawang operasyon ng ating pamahalaan local and national ay tuloy-tuloy. Mga taga Bicol at mga taga Northern Luzon, huwag kayong mawawala ng pag-asa. At sa oras po na gumanda ang panahon, sigurado tayo, mag-aerial survey ang ating Pangulo para personal niyang i-assist ang sitwasyon by air kung gaano kalawak ang binaha at damage nito. Dahil nga po yan ay hindi biro, isang malaking kalamidad. Ngayon pa namang magpapasko na talaga lang Ang mga balita natin tuloy-tuloy, 3 minuto, makaraan po ang alas 9 ng umaga. PBOX, mayroong warning. Ibinala daw ho, babala, at posible daw ho matinding epekto daw ho ng pagdaloy ng lahar sa lugar sa paligid daw po ng Bulkang Mayon. Sa Bicol ito, na pinapayuhan daw po ang marami at mga residente roon na mas maging alerto. Ayan po, kasi ho yung Bulkang Mayon, nandiyan sa may Albay. At ang paanan po ng bulkan na yan ay mga bayan at city. So marami nakatira. Ingat po tayo. Huwag naman sanang sumabay pa yung lahar na yan. Pero at least mayroong warning para ho pag-ingatan ng ating mga kababayan sa Bicol. Ayan, may bagyo na, may bulkan pa. Talaga lang, Talagang maraming pagsubok sa kalamidad. Samantala, inilabas na ho kagabi ang anunsyo nga po na wala na sa mga klase daw po, wala ng klase, sa mga paaralan, sa lahat ng antas at pasok ko sa mga tanggapan ng gobyerno. Sa Luzon, sinuspindi na rin ngayong araw na ito. Pasok naman po ng mga kawani ng mababang kapulungan ng Kongreso at maging ang Senado, sinuspindi na rin po ngayong araw, October 24. Kahapon may trabaho pa sa Kongreso at Senado. Sa Senado lalo tigit. Pero wala tayong magagawa, kahit recess sila, may trabaho ang mga mababatas at yun mga staff nila. Pero ngayon, wala na. So, madalit sabi, private sector na lang ang may trabaho ngayon. At kung suspindihin ng mga private company ang kanilang business, nasa kanila na yon. Pero at least sa gobyerno, para bigyan ng proteksyon, isalba ang ari-arian at buhay, mahalaga yung announcement ng pamahalaan ng mas maaga na ginawa kahapon pa, walang pasok ngayon sa Luzon. Ayan, kasama ang Mega Manila.
Si Jemark Dagala, meron mo ng report mula sa Radyo Pilipinas. Siyempre, humanitarian caravan inihatid na ho ng Philippine Red Cross sa mga lugar na sinalanta ng bagyong si Christine. Narito ang live report. Partner, dinala na nga ng Philippine Red Cross sa kanilang humanitarian caravan sa mga lugar na matinding sinalanta ng bagyong Christine. Laman ng kanilang relief trucks ang mga food at non-food items, gayon din gaya ng jerry cans, hygiene kits, sleeping kits at kitchen sets. Nakakalat na rin ang kanilang rescue teams kasama ang kanilang mga kagamitan na kakailanganin sa ikakasanilang operasyon. Kabilang narito ang mga 6x6 truck, amphibian, rubber boats, food trucks at water tankers upang tugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga magsisilikas na residente. Kahit nasa Geneva, Switzerland, maigpit pa rin tinututukan ni PRC Chairman Richard Gordon at PRC Secretary General Gwen Pang ang sitwasyon. May kaugnayan nga sa pananalasa ng bagyong Christine. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas para sa Pambansa TV sa Bagong Pilipinas. Ayun salamat sa Philippine Red Cross na yan po ay pinangangasiwaan noon until now ni dating senador bilang chairman Richard Gordon. Balita ko, hindi yata pumasok sa politika si Richard Gordon. So, ibig sabihin, magkukonsentrate si dating senador Gordon sa kawang-gawa sa magitan po ng Red Cross. Mabuhay po kayo, chairman. At yung lahat ng mga volunteer, malaki ang tulong po ng Red Cross sa anumang kalamidad, pagsubok sa ating mga mamamayan sa buong Pilipinas. Tuloy ang ating mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. siniguro nga po na ang lahat ay nakahanda sa epekto ng bagyong si Christine sa bansa. Sa situation briefing na naganap nga po kahapon sa NDRRMC, sinabi po ng Pangulo na nakatatag o nakalatag na ang lahat ng paghahanda at aaksyon ng pamahalaan upang masiguro ang maiaayos daw, may raraos ang ligtas na buhay ng maraming mga naapektuhan. Okay? Magandang balita ito. Nabanggitin po ng Pangulo na nakamonitor ang ahensya o mga ahensya ng gobyerno sa sitwasyon sa iba't ibang mga lugar na apektado ng bagyo ng typhoon. Nais din po ng Pangulo na agarang pagpasok sa mga komunidad ng mga manpower equipment sa national. Ibig sabihin, galing sa national. Kahapon ay pinag-utos na rin po ng Pangulo ang unti-unting maglabas daw po ng tubig mula naman po sa mga dam sa Luzon. Ayan, mga dam babawasan na. Gawin ito habang hindi pa anya nasa high level ang sukat daw po ng mga dam upang hindi na maapektuhan ang mga tinatawag na downstream daw po ng mga communities. Titiyak din po ng ating panampunong ekutibo, ayan daming utos, na hindi makakalikha ng pinsala sa komunidad ang pagpapalabas daw ng tubig sa mga dam sa Luzon. Samantala, pagpapaabot daw ho ng mainit na mga pagkain sa mga pasaherong stranded naman sa mga pantalan dahil sa bagyo. Ayan, pinag-utos naman po ito, pinag-utos pa rin ito ng Pangulo. Ayan so pagkain, equipment, monitoring, pagiging alerto ng lahat ng otoridad, ipinag-utos ng Pangulo. Napanood ko rin yung ilang porsyon ng briefing na yan kahapon. Talagang pinagpaliwanag ang lahat ng mga kinaukulan. Nandun ang maraming cabinet secretary. Okay? At natapat lang dun sa hearing sa Senado kahapon, pero na-establish din ng ating Pangulo at karating din sa taong bayan ang galaw at aksyon ng ating Pangulo kaugnay po sa kalamidad. Yung mga nagsasabi at naghahanap, nasa ng Pangulo, hindi nawawala ang Pangulo. Kayong naghahanap ang nawawala. Mahirap yung hanapin yung nawawala at nagwawala. Pero yung nagtatrabahong tulad ng Pangulo, madaling hanapin. Yung mga naghahanap, iba kasi yung ginagalawang mga intriga at kung ano-ano Tumigil na kayo. May kalamidad na ay naghahanap pa kayo. Okay? Tumulong na lang. Okay? Nakita niyo nangyari kahapon, mayroon pong isang major development kahapon, talagang national reconciliation. Iunahin ko lang ito. Si dating Vice President Leni Robredo nanawagan ng tulong dahil binabaha yung Naga at Camarines, yung kanyang lugar. Kailangan ng mga amphibian kung ano-ano. Kaagad-agad po, nung makarating sa kaalaman ni Pangulong Marcos ang problema ni Leni Robredo, kahit kalaban sa politika, sinantabi ang politika, kaagad nag-utos ang Pangulo. Ipadala ang lahat ng kailangan.
para ma-rescue ang mga taga Bicol at matulungan ang pangalawang Pangulo dati. Yan ang kailangan. Mabuti pa yung dating Pangulo, nagparamdam. Nasaan yung pangalawang Pangulo ngayon? Nagtatanong lang po, baka nagpapacheck up, ay huwag nating abalahin. Diba sabay ganon, ha? Tanong lang po, yung dating Vice President, active sa pagtulong sa biktima ng kalamidad. Yung kasalukuyang Vice President, active din sa pagbanat. Kanino? Sa gobyerno. Ayun ang malaking-malaking pagkakaiba. Mabuhay ang mga taga Bicol, mabuhay si Leni Robredo, kahit na naging kalaban sa politika, pero nagkaroon na ho ng isang magandang national reconciliation dahil nagtulungan kaagad. At isa pa doong ginawa ni Leni, nanawagan siya ng financial support. Naku, na-monitor ko yung kahapon. Tinalo pa niya ang Central Bank. Sintabi na po sa Central Bank. Anong bakit? Aba, umaga nanawagan siya ng tulong pinansyal. Pagdating ng hapon, milyon-milyon na ang binibilang eh. Ganon pong karami. At ako'y naniniwala, hindi lang mga piklawan-dilawan ang tumulong dyan. Malamang pati mga Marcos supporters, Marcos loyalists, nag-commit din ng tulong kay Leni. Yan ang magandang halimbawa. Pag may kalamidad, tulong-tulong, yan ang kailangan ng mga biktima. Mabuhay po kayo. Salamat Mr. President, salamat former Vice President. Okay? Tuloy tayo sa ating mga balita. 11 minuto, makaraan po ang alas 9. Dinitiin ko lang po yan kasi yun naman ang totoong nangyari. Okay? Meron muna tayong report mula kay Gary Carillo, Radyo Pilipinas, dyan po sa Albay, Region 5, Kabigulan. Pagragasa nga po ng lahar, kinumpirma ng PBOX. Ha? Ilang kabahayan daw po sa Albay, natabunan na. Ibig sabihin may apektado na kaagad. Sandali, matindi ito. Narito ang live report. Kinumpirma ni Dr. Paul Alanes, resident volcanologist ng PBOX Mayon Observatory na nagkaroon ng pagragasa ng lahar sa pananalasa ng Bagyong Christine sa ilang bayan sa lalawigan ng Albay. Ayon kay Alanes, sa kanilang isinagawang inisyal na inspeksyon kahapon, may ilang kabahayan sa bayan ng Barangay Masarawag, Ginubatan, Albay ang pinasok ng lahar sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Gayon din, nagkaroon ng lahar occurrence sa Barangay Pinitayan sa Daraga, Albay at mayroon ding nakuhang datos mula sa kanilang stream flow seismometer na may lahar signal sa Barangay Anuling sa bayan ng Kamalig, Albay. Ito anya ang lahar na matagal nang nasa dalisdis ng Bulkang Mayon na naipon mula sa mga nakalipas na pag-aalboroto nito. Sinabi rin ni Alanis na may mga natanggap silang impormasyon sa iba pang bayan na mayroong naganap na pagragasa ng lahar. Gayunpaman, patuloy nila itong kukumpirmahin. Inaasahan ngayong araw na darating ang mga kawani ng PBOX mula sa main office upang magsagawa ng inspeksyon at ilang pang pag-aaral kaugnay sa pagragasa ng lahar. Samantala, inaasahan ngayong araw ang decampment ng mga evacuees na nakatira malapit sa paanan ng Bulkang Mayon o nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Yan muna ang ulat dito sa Legazpi City, Albay. Gary Carillo para sa Radyo Pilipinas. Thank you, Gary. Naku, hindi biro po yun, ha? Kita nyo, yung kotse hanggang pintana niya, kalahati ng auto niya ay, yung kotse dyan ay lumubog. At saka may mga ilang bahay. So hindi pala yan epekto ng tubig baha. Yan pala epekto ng lahar na galing sa Mount Mayon sa Bicol. Talaga lang, naku, nagkasabay pa. May bagyo na, may bulkan pang nagpaparamdam. So, sana po yung kaligtasan pa rin. Ayon man po sa pinakahuling ulat po ng Civil Defense ng ating gobyerno, umabot na ho sa 61,383 na mga pamilya. Yung family food pack daw ho, sa may 1,948 na mga non-food items daw po ang may kabuang halaga naman ng 46.900 billion? 46 billion ba ito? O milyon? 940,142.26. Talagang kompletong numero. Ang naipamahagi na daw po sa mga pamilya na naapektuhan daw po ng bagyong si Christine. Nakatanggap na rin po ng tulong ang 7,927 family sa 6 na pong evacuation centers, habang 6,576 pamilya na wala na ho sa mga evacuation center ang natulungan. So, nasa evacuation center o hindi, tinutulungan po ng pamahalaan. Ayan ang sinasabi natin. Dahil nga po ang direktiba ng ating Pangulo, lahat ay gumalaw. Lahat ng tulong ibigay, from national to local government,
sana ang pribadong sektor ay mag-voluntary rin tumulong. Kasi pag private sector ay voluntary lang yon. Kung gagawin nila, okay. Kung hindi, wala tayong magagawa. Ano, ha? Sa panahon ng kalamidad, sama-sama para isalba, tulungan ang pamilyang Pilipino. 15 minuto na po makaraan ng alas 9 ng umaga. Break muna po kami, huwag kayong aalis. Nagsisimula pa lang po ang ating mga balita dito sa Mike Abby Live. Balik po tayo at yan ang inyong nakikita ay mga estudyante po ng Central Philippine University, CPU. Ayan. Welcome po sa inyo at ingat po kayo kahit na masama ang panahon, nakarating sila. Sila po yung mga estudyante. Araw-araw po halos dito sa PTV at saka dito sa Mike Abby Live, marami pong estudyante na pupunta galing sa iba-ibang eskwelahan. Iba kahapon galing sa Mindanao State University, yung isang araw ay galing sa Baseco Institute, eskwelahan sa Makati. Tapos mayroon pang galing sa Batangas, University of Batangas. Ito naman sa CPU. Ayan o, welcome po. Ayan, kahit na masama ang panahon ay nandito sila. Salamat po sa mga batang ito na napapasyal ng live dito po sa studio. Diyan lang po kayo at makinig kayo ng mga balita. Itinuloy na nga po kahapon, October 23, ang Senate Committee on Women, Children and Family Relation in Gender Equality na pinangunahan po ni Senador Risa Ontiveros sa pagdinig hinggil sa mga aligasyon sa human trafficking, sexual abuse laban kay Apollo Quiboloy. Personal ding humarap kahapon sa pagdinig sa Senado si Quiboloy at ilang pa na mga nag-akusa. Ibig sabihin, yung pong nag-akusa sa kanya at iba pang mga krimen bilang daw po ng mga sexual abuse. Ako, dami hong natalakay talaga kahapon. Isa sa matapang na humarap bilang testigo ay si Yulia Veronica. Sandali, ito yung si Yulia na tinatawag. Kilala ko po kasi ito, hindi po yan. Yung isang babae na nasa Ukraine. Ayan. At isa naman po na pastoral na nag-akusa rin ng sexual abuse kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon naman po sa umano'y membro na unang bus ng pastoral noon ni Apollo Quiboloy. Okay? Kailangan niya anyang maabot daw ang dati niyang milyon-milyon na kota sa mamagitan anya ng pangangaroling. May palimos pa at kung ano, grabe ho kahapon. Hindi ko kilala yung si Teresa ba yun? Pero yan po ay umalis din sa kingdom ni relihiyon ni Quiboloy noong 1994 pa. Pero ngayon lang siya nagsalita at ngayon nagkaroon ng lakas ng loob dahil nga nabulgar na ang di umano ay mga katiwalian, pang-aabuso ni Quiboloy sa mga kababaihan at kanyang mga membro. Lahat naman yan ay idininay. Samantala, ayon naman po kay Apollo Quiboloy, hindi daw totoo. Meron siya anyang private army. Wala daw siyang private army. Angel of Death, At hinamon din po ang mga nag-akusa na maghain daw po ng mga kaso laban sa kanya. Kaugnay nito, pinabulaanan din po ni Quiboloy ang mga akusasyon ng mga testigo laban sa kanya. Di umano ay mga naging biktima ng sexual abuse gamit ang relihiyon. Ako, nakakahiyang balita ito At kahapon ay matindi rin ho yung diagram na inilabas ng PNP, Criminal Investigation Detective Group. Nagulat ako doon. Dahil yung palang PNP, akala natin pagkakahuli kay Quiboloy noong September 8, akala natin tapos na. Hindi pala. Yung palang CIDG at PNP ng Davao ay inutusan ni General Marbil, ang ating PNP chief, na ikutin ang maraming mga lugar sa mundo at alamin kung ano nga ba itong galawan. At nadiscover ni Colonel Marantan, Chief of Police ng Davao, na hindi naman pala 7 million ang member ni Quiboloy, 8,000 lang. Nasobrahan yung press release nila. Sabi kasi ni Quiboloy, 7 million daw ang member niya, pati yung mga partners. Pero nang ilabas yung diagram, aktual na investigasyon ng pulis, 5,000 lang daw po yung full-time miracle workers ni Quiboloy, 8,000 lang more or less ang member. Yan ay galing sa pulis. Okay? At matindi po yung operation naman. Itong yung nakikitang mamang ito yung sinasabing parang private army. Na alam niya ang operasyon ng mga armadong grupo daw ni Quiboloy. Nako, ang sakit ng mga bintang. Pumapatay talaga sila. Ay lahat yan idinideny. Ayan, dinideny ni Quiboloy. Ayan po,
Parang tumanda si Kibuloy, parang iba na yung kutis ngayon. Noong dati, nung hindi pa nabubulgar ang kanyang katiwalian, ano ha? Umano ay ang gwapong-gwapo ang dating niya, di ba? Kutis ng milyonaryo o bilyonaryo. Kasi yung kanyang mga bahay, mansyon. Ang kanyang mga building, napakarami. 24 hours ang air condition na kanyang tinitirahan. Masarap ang pagkain. Maraming masarap din sa gabi kung ano man ang ginagawa. Naloko na, sorry po, tao lang. Ay ngayon, nung makulong na mahigit na 1 buwan, sa Campo Crame, nagkwadradong kwarto lang ang tinitirahan, abay, parang tumandang bigla. Ayan, no? Tignan niyo, biglang tumanda si Kibuloy. Baka kulang sa masahe. Baka kulang sa masahe, kaya biglang nag-iba ang figura ng matikas na pastor. Talaga lang. Susunod pa yan. Kaya lang, eto lang ha, galing po sa akin ito, hindi galing sa Office of the President ha. Dahil marami po na aking sinasabi rito, galing sa aking sariling opinion at observation. Mga senador naman, nasaan kayo? Natakot kayo sa bagyo? Natakot kayo kay Kibuloy? O natakot kayo sa katotohanan? Eh kasi hindi man lang kayo dumalo sa hearing. 11 ang member ng komite ni Hontiveros. Eh bakit tatatlo yung dumating kahapon? Yung isa ang dating ay parang nagsip-sip lang. Sorry po, tao lang. Ano ha? Nasaan yung mga member? At maliban sa pagiging member ng komite, alam ba ninyo na lahat ng senador allowed mag-participate sa public hearing? Hindi lang sila pwedeng mag-participate sa voting. Yun lang mga member ang pwede sa pagka may butuhan na. Pero sa public hearing, dapat nandun lahat. Eh 23 yung senador, 3 lang ang dumating. Dapat kasi 24 pero si Angara wala na. Si Angara po ay secretary na po ng Department of Education. Kaya muli, tinatanong ko lang po, mga senador, bakit wala kayo kahapon? Nag-hearing kayo sa Davao noong kasagsagan ng operasyon ng PNP. Pinapatigil pa ninyo yung pag-i-issue ng warrant of arrest. Diba? Ngayong nahuli na, yan, isa pang nabuko kahapon. Sabi ng kampo ni Kibuloy, sumuko kami. Sabi ng CIDG ng PNP, no, arrested kayo dahil nasukol na kayo, kaya napilitang magpahuli na. Pero talaga arrested kayo. May debate pa dyan. Bahala ng korte, nasa korte po ang kaso. Ayan po yung mga nangyari. Akala nyo kung ano. Tuloy tayo sa iba nating mga balita. Sa pagdinig naman po ng isang araw, pinakontempt nga po ng Quad Committee si Police Captain Kenneth Paul Abortra. Ano ha? Ako, ito pa isa yun. Isa pa itong mamang ito. Ayon po sa Quadcom Chairman, si Joseph Stephen Paduano, Congressman Paduano, nag-motion siya ho para i-contempt si Alberta. Ilang beses na ho ng kanya ng binalaanan o winarningan at huwag magsinungaling. Sa interpretation po ni Congressman Paduano, sinasabing si Alberta nga po ay mayroong kinalaman at nagsinungaling. May kinalaman ho sa pagpatay dun po sa Tanawan Mayor. Yan ho yung issue dyan. At isa pang mayor sa Laguna. Ayan po yan. Yan hong naka-jacket ng kulay may green, yan po yung si Congressman Paduano. Yung kapitan na pulis, yun po yung tinatanong. Ayan. Paano mga ngunit nang tanungin daw po, ay nagdi-deny at puro kasinungaling na po ang sagot, kaya ako pinakontempt. Ayan, nakulong. Ang namatay dyan ay Mayor Perez ng Laguna, Mayor Halili ng Tanawan, Batangas. Kung yung maalala, yung kay Halili ang matindi. Di ba, flag ceremony yon? Mayroong flag ceremony dahil siya ay mayor. Lunes, nagpa-flag ceremony sa harap ng munisipyo. Pinatay sa pamamagitan ng sniper. Mula sa bukid, mula sa damuhan. Sniper, malayuan yun eh. Tinarget habang kumakanta ng Bayang Magili. Kasi flag ceremony. Yan po yung nangyari kay Mayor Halili noong mga panahong yon. At itong mamang inyong nakikita sa telebisyon, ito yung pinagbibintangan. Sabi ni Colonel Garma, ito yung nagyayabang sa kanya matapos mangyaring operasyon. Masayang-masaya dahil nakapatay sila ng panahong yon. Yung pala dahil merong reward money. Ayan po yung malalagim, masakit, at hindi dapat nangyari, pero nangyari, kaya no one is above the law. Mananagot sila sa batas. Okay? Tuloy ang ating mga balita. Sa isang pahayag naman po, giniit ni Vice President, isa pa ito, Vice President Sara Duterte, na handa daw siyang sumailalim sa televis. Publicity na naman ito. Ano bang gusto nitong drug test? Psychological test, kung ano man po. Ano nangyari dyan? Naghahamon siya actually.
At maliban po dyan, ay tinanggap din, pati yata drug test. Usong-uso na ngayon yan. Malalaman natin kung sinong addict, sino ang mayroong something sa mga politiko. Pati yung young guns. Sino ba yon? Yung po yung mga bago at batang mga kongresista, challenge niya. Pero kahapon po sumagot na yung mga kongresista. Call sila. Sila yung magpapa-test din kung ano man ang gusto. Alaman natin kung ang resulta. Uy, walang mandadaya ha. Warning lang natin. Huwag niyong lulukuhin ang mga Pilipino kung anong resulta ng inyong challenge at test na yan. Kung merong something o wala, dapat malaman ng totoo ng taong bayan. Idugtong lang natin ito. Kahapon po, nangyari na ho yung test naman sa Davao. Matindi po yung labanan sa local politics. Ito naman yun. Ayan, nakikita nyo. Si Pulong Duterte yan. Yan yung anak ni dating Pangulong Duterte. Tapos sa kabila, magkasunod yan, magkasabay, ayan naman po yung babae. Si Attorney Migs Nograles, kongresista. Parte yan ng young guns ng mga mambabatas. Ayan, sa HER pala kinukuha, no, ha? Yung pala malalaman. Hindi daw pwedeng mapeke pagka ang resulta ng examination, kung ano man test yan, ay sa buhok. Ayan, no? Matapang itong si Nograles, binangga talaga ang anak ng Duterte at mga Duterte sa unang distrito. Maglalaban sila bilang kongresista ng Davao. Ayan. Ayan na nga po, ha? Para malinaw po, yan. Si Congressman Pulong Duterte ang incumbent. Pareho incumbent sila, pero si Nograles, si Migs, ay party list PBA congressman yan. So, iiwan niya yon at tatakbo siya bilang district congressman ng Davao City. Na dati namang hawak yung distritong yan ng kanyang ama. Kung yung magugunita, dating speaker Prospero Nograles, yan ang mga magulang ng mga Nograles. At si Chairman Carlo Nograles ng Civil Service Commission, siya naman ang nag-challenge sa mga Duterte as mayor ng Davao City. At ang makakalaban naman ni Carlo ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte for mayor. Ayan. Kaya Duterte, laban sa mga Nograles, ang babangga giba. Ano kaya ang mangyayari? Abangan ang buhay politika. Tuloy ang ating mga balita. Department of Social Welfare Development, DSWD, humiling daw ng tulong para sa karagdagang volunteers. Ayan, yung mga walang magawa, volunteers kayo sa ongoing repacking na mga family food pack na ihahatid niya po sa mga biktima ng hagupit ng bagyong si Christine. Na inilabas nga po ng anunsyo ng DSWD, particular na nga po ang nananawagan ito sa mga volunteers sa kanilang mga repacking center ng DSWD, National Operation Center. Nasaan ba ito? Nasa Chapel, Road, Barangay 195, Pasay City. Ayan, ulitin natin, ha. Diyan po sa Road, Barangay 195, nandun po sa Pasay City ang kanilang center. Doon po kayo magpunta, huwag dito sa studio, ha, dahil walang re-repack dito. Diba? Nandun po ang repacking. Yung lahat ng mga donasyon, lahat ng binili ng gobyerno, panghatid sa mga biktima ng kalamidad, doon gagawin. Kasi hindi pwedeng ibigay yung 50 kilos. Aba, ang bigat nun. O kaya 25 kilos na rice, hindi pwede. O kahon-kahong malalaki ng kung anong pagkain, hindi pwedeng bigay ng ganong kabigat. Hindi kayang buhatin yan. Kaya re-repack yan para yung tamang timbang na mabibitbit ng mga biktima, ayun, ang ipagkakaloob. Yan, tulong-tulong po dahil nga ho sa kalamidad. Tuloy ang ating mga balita, 9:32 ng umaga. Si Gemma Dagala nagbabalik, Radyo Pilipinas, bilang po ng mga nasawi dahil daw sa bagyong Christine sa Bicol. Naku, dumami na, kahapon 10 lang ito Ay ngayon daw 20 na ba? Pakinggan natin ang live report. Partner, patuloy nga tumataas ang bilang ng mga nasasawi dahil sa pananalasan ng bagyong Christine sa Bicol Region. Batay sa ulat ni Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Andre Dizon sa Campo Grave, as of 7 a.m. ay umangkat na sa 20 ang mga naitatala nilang nasawi dahil sa bagyo. Mula sa nasabing bilang 7 rito ang mula sa Naga City, 5 sa Catanduanes, 4 sa Albay, habang tig-1 naman sa Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at Masbate. Karamihan anya sa mga nasawi ay dahil sa pagkalunod, habang may isa naman sa Masbate na nadaganan ng natumbang puno. Gayunman, nilinaw ni Dizon na sasailalim pa sa validation ng Department of the Interior and Local Government o DILG Management of the Dead and Missing ang mga naturang kaso ng pagkasawi. Sa ngayon ay tinututukan ng pulisya
sa Bicol Region ang mga bayan ng Ligao, Owas, Libon at Pulanggi sa Albay. Gayun din ang Nabua sa Camarines Sur na nagpastao na ang baha maging sa Naga City. Maliban sa mga nasawi, may 4 pa ang nawawala kung saan 2 rito ay mula sa Masbate habang tig-isa naman sa Camarines Sur, gayun din sa lalawigan ng Albay. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas para sa Pambansa TV sa Bagong Pilipinas. Nako, ay nagbabago po talaga ang numero. Pagka ho ganyan na pinag-uusapan ay casualties or mga injured, or nasaktan. Ayan. So sana ho hindi na madagdagan ito, pero alam mo yan, ongoing po yan. Everyday po ang updated na mga ganyang klaseng report. Pero wala tayong magagawa. Nakikirami po kami sa lahat ng biktima. Wala man pong may kagustuhan ito. Pero huwag kayong mag-alala. Inuulit ko, nandyan po ang ating gobyerno, Office of the President, at lahat ng ahensya tutulong sa inyo. Approve na po ang dagdag sahod. Magandang balita ito sa mga manggagawa sa Region 1. Ayon po sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board, RTWPB. Ayan ho. Under yan na Department of Labor and Employment. Na meron daw hong 33 pesos na dagdag araw ang sahod na magiging epektibo daw po ito ngayong November 7. Next week na yan Next week yan, di ba? Sa ilalim daw po ng wage na order on DAS 23, magiging 435 na ang minimum na sahod ng mga agricultural at saka non-agricultural sector na meron anyang mga empleyado at hindi lalagpas daw ho sa 10. Ayan, meron palang ganun. May pamantayan palang ganun. Habang magiging 468 pesos naman ang sahod daw po ng mga non-agriculture sector na mga empleyado naman na mayroong higit na 10. Sinabi naman po ng Department of Labor and Employment o DOLE na ang nasabing dagdag na sahod sa 8% raw ho ng pagtaas mula sa nagdaang minimum wage rate sa rehiyon. Nakikinabang din dito ang nasa 1,170,143 na mga minimum wage earners nga po na meron namang 349,112 na mga full-time ang mga yung salary workers naman po. Okay, so Region 1 lang baka mamaya yung mga taga Mindanao at Visayas, ba't hindi kami kasali? Bakit wala dito? Hindi nga talaga kayo kasali. Region 1 lang po kasi regional. Ayan. Yan po yung pagkakaiba ng Regional Wage Board kaysa sa across the board. Ayan, para malinaw. Pag sinabing across the board, nationwide yan under the law. Pag sinabi ng Wage Board, iyan ay dumadaan sa matinding pagsusuri between Labor Department at mga kinatawan. Okay? Nako, dahil nga po busy-busy sila, pasok na natin, makikibalita tayo kung anong update sa kanilang galawan. Assistant Secretary Irene Dumlao, Department of Social Welfare and Development, DSWD, spokesperson. Asek, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Magandang umaga, Sir Mike. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Thank you for having us po this morning. Thank you din po sa inyong oras kahit busy kayo, pero gusto namin lang makibalita. Kamusta po ang monitoring, assessment po ng DSWD sa issue po ng mga pagbibigay ng tulong, pagkain at kung anuman na pinag-utos ng ating Pangulo sa mga biktima? Apo, Sir Mike. Nais po nating banggitin na the DSWD, so our field offices, are closely coordinating with the local government units para po sa pamamahagi ng kinukulang tulong para sa ating mga babayan na napinsala nga po ni Bagyong 16. Sa kasalukuyan, Sir Mike, nasa mahigit 1.9 family food packs yung ating pong nakapreposition o yung pong mga nakapreposition na in various parts of our country. Yan po ay mga family food packs na bago pa po dumating si Bagyong 16 ay nandun na po sa lugar. Ngayon po, dahil ang DSWD ay ongoing sinasagawa na release ng mga food packs na ito sa mga local government units na nag-request na ng augmentation support, nais din po nating banggitin na mahigit 55 million pesos worth of humanitarian assistance na yung naipahatid natin. Ito ay sa pamamagitan ng mga family food packs at mga non-food items na atin na nga pong na-release as augmentation support to local government units, particularly those in or under Region 2, Region Mimaropa, Region 5, yung Bicol Region, Region 6, Region 8, gayon din po sa Region 9, sa Region 12, and sa Cordillera Administrative Region. And as we speak, Sir Mike, ongoing po yung
pag-release pa noong mga food packs doon sa mga regional warehouses natin, even from our last mile warehouses. And meron din pong in-transit na karagdagang family food packs from our National Resource Operations Center and Visayas Disaster Response Center para ma-replenish yung mga mahigit 40,000 na mga family food packs na inirelease po ng ating Bicol region. Ayun, so tuloy-tuloy ito at kamusta ba yung pangkalahatan din na inyong monitoring? Ano ang kalagayan ngayon nila? Hindi ba nahihirapan kayo o nararating ba ninyo yung talagang pinaka-liblib na lugar o talagang barangay na kailangan puntahan? Kaya pa ba? Of course, tayo ikipag-ugnayan sa mga local government units na sila pong nangunguna doon sa isinasagawa na distribution ng mga relief items doon sa kanilang mga constituents. While our field office personnel are also augmenting yung manpower on the ground, we are also taking on proactive measures para nga po makatulong tayo sa pagdidistribute. In fact, sa mga evacuation centers, Sir Mike, dahil nga may mga na-monitor tayo na mahigit 952 evacuation centers in Bicol region alone, meron na rin po tayo ng mga na-deploy na mga staff, mga QRT members who are helping our local counterparts. And at the same time, nagbibigay tayo ng technical assistance sa mga camp managers dahil nga po ang DSWD, aside from the lead in food and non-food item provision, ay lead din tayo in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. So dun sa mga mahigit 37,000 na mga pamilya na nasa evacuation centers, tayo po ay tumutulong sa pagtitiyak na merong pong mga safe spaces para sa mga vulnerable sectors, particularly children, women, elderly people, and mga persons with disabilities. And tinitignan natin na yung kanila pong mga unique needs or requirements are being provided. And of course, tinitiyak natin, lalong-lalo na sa mga bata whose educational activities have been disrupted because of the effects of Typhoon Christine. And nagpapatuloy yung kanilang mga learning activities, may mga play or therapy sessions na isinasagawa din po sa mga evacuation centers. Karagdagan din dyan yung pagbibigay natin ng psychosocial intervention. So, Sir Mike, ito yung mga isinasagawa natin ng mga activities para makatulong tayo, matugunan yung pangangailangan po ng ating mga kababayan. Anyway, balikan ko lang sandali. Kumusta po ang Isabela at saka Pangasinan? Mukhang yun ang nakakaranas ngayon ng malakas na hagupit nitong bagyong ito. Kamusta ang paghahanda ng inyong mga regional office, provincial office ng region ito sa region, ano ba itong region? Region 2, Region 1? Yes. For Region 1, Sir Mike, nasa mahigit 93,000 yung ating stockpile. In Region 2, nasa mahigit 108,000 din yung ating stockpile. And gayon din po, sa Region 4, nasa mahigit 67,000 po yung ating family food packs na naka-preposition doon sa ating mga warehouses. So ito pong mga ito, of course, nakahanda naman po tayo na ipamahagi ito doon sa mga local government units na mga ngailangan ng augmentation support. Patuloy din po tayong nagmo-monitor. This morning, kinumusta na po natin yung ating mga regional directors para mabigyan tayo ng situational report doon sa kanilang respective area of responsibility. Okay. Sek, salamat po sa inyong oras. Alam namin busy po kayo. Salamat sa pagkakataon kasi para sa ating paglilingkod sa taong bayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At least alam nila yung mga galawan po sa inyo. Alam ko naman tuloy-tuloy po kayo dyan. Salamat, Sek. Mabuhay po kayo. Ingat lang po. Maraming salamat, Sir Mike. Magandang umaga po. Mga kaibigan, si Asik Irene Dumlao, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare Development, DSWD. Hindi lang si Assistant Secretary, spokesperson pa. Kaya marami siyang alam pag tinanong natin tungkol sa mga galaw at galawan nila para sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. 9:43 na po na umaga, break muna po muli at sa aming pagbabalik, marami pang mga balita sa Mike Abilay. Balik tayo sa ating mga balita pa rin. Walang holiday, walang masamang panahon. Basta ano man ang balita, tuloy-tuloy tayo dahil yan po yung aming mga obligasyon sa pang-araw-araw dito sa Mike Abi Live. Live po sa PTV, Radyo Pilipinas, IBC 13 at siyempre sa Facebook ay napapanood ng mga kababayan natin sa abroad. Basta may signal. Kaya lang pagka mayroong mga problemang signal, hindi ho namin kontrolado yan.
minsan may mga lugar na parang binabagyo rin ang signal. Okay? Dahil dyan, ang isa po sa mga lugar dito sa Isabela, isang bayan na nahahagupit ngayon ng bagyo na si Christine, ay ating makakausap. Si Mayor Benos Bautista. Si Mayor Bautista po ay nasa ating linya ng Tumawini. Tama ba? Tumawini, bayan po ng Tumawini dyan sa Isabela. Malayo-layo ito. Makikibalita tayo kung ano ang kalagayan nila ngayon doon. Mayor, si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Mr. Mike Ade. Ay, salamat po sa inyong oras. Pwede ho bang makibalita kami dito ho sa Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa buong mundo na nakamonitor? Kamusta po ang kalagayan ng inyong bayan at kamusta na po ang bagyo dyan sa inyong lugar? Sa ngayon, sobrang lakas pa rin ng ulan at saka wala naman ng hangin so far. Pero kagabi, sobrang lakas ng hangin. Ngayon, malakas pa rin ang buhos ng ulan at ang Cagayan River at Pinakanawan River namin ay magkasalubong na ang tubig. So, may mga low-lying barangays kami dito na medyo pinapasukan na ng tubig. Kaya kaninang umaga, umikot na ako at nagdala ng mga food packs para sa mga evacuees natin. Dahil so far, as of this moment, we have 92 families and 352 evacuees sa iba't ibang evacuation centers ng bayan ng Tumawini. Meron sa Barangay Fermeldi, Barangay Balug, Barangay Pugusur, Barangay Sisim Abajo, Barangay Sisim Alto, at Barangay Lapogan. So, more or less, ilang barangay po ang apektado, Mayor, sa lugar mo? So far, 7 barangays pa lang naman. But low-lying barangays in Tumawini, 14 low-lying barangays po. Pero kapag ganito, sobrang lakas ng ulan at patuloy ang pagtaas ng tubig, hindi lang yung low-lying barangays ang naapektuhan kasi ito. Dito ako ngayon, actually sa Barangay Balug, dito sa malapit sa sentro, at nagmo-monitor kami. Nakikita ko na ngayon ang tubig Parang nagbabadyang, talagang tumataas na ang tubig dito sa amin. Di ba, Mayor, kung hindi po ako nagkakamali, parang madalas kayo ay tinatamaan ng bagyo dyan sa Isabela, yung inyong bayan. Di ba, parang kailan lang binagyo kayo, ngayon ito na naman ito. Gusto kong malaman, Mayor, pakibanggit mo nga sa ating mga nanonood at nakikinig. Ano ba itong lugar na ito? Ibig sabihin talaga bang kayo ay isa sa mga naging suki na, pasintabi na, o talagang hindi kayo nakakaiwas sa typhoon every year, lagi kayong tinatamaan? Tama ba, Mayor? Hindi. Actually, hindi naman po. Ganito, ngayon lang talagang natamaan kami kasi nga signal number 3 na kami dito. Pero previous na na bagyo, dumadaan lang siya na as in parang wala lang siya, normal, manageable, parang ganon. Tinatamaan lang naman kami kapag may malakas na bagyong dumarating talaga dito sa probinsya ng Isabela. Pero other than that, hindi naman laging kami ang natatamaan dito. Good. Mabuti pala. Ano, so, ramdam na ba ninyo o kailangan ninyo ang suporta na ng national government o kaya pa ng local na pamahalaan? Kaya po ng local na pamahalaan, ng mga provincial government team po. Nandiyan lang sila lagi nakaalalay sa amin, naka-monitor, 24 hours a day. Nagtatanong ang aming governor, ang aming congressman kung ano ang aming sitwasyon dito at nag-update naman po kami. Sabagay, Hindi naman po sila nagpapabayaan. Diyan lang sila sa amin nakamonitor lang. Sabagay, alam ko naman na malapit kayo sa mga ibang local official dyan, yung governor at congressman na magkapatid, Albano. Alam kong talaga namang hindi kayo pababayaan ng mga yan, yung inyong coordination Ever ng since araw po, pa. andyan lang po sila sa amin. Yes. May na maganda at nagkakatulungan. So, Opo. sa ngayon, habang nag-uusap tayo, malakas pa ba, ano ang malakas, yung ulan o hangin? Malakas ang ulan, hangin wala naman po. Wow, So sana po ay huwag magugutom yung ating mga kababayan dyan sa mga barangay na Kasalukuyan ako nag-iikot ngayon dahil nagbibigay kami ng food pack. Actually, nagbibigay kami ng food pack at siyempre, laking pasasalamat po rin sa mga barangay officials, lalo na mga barangay kapitan, dahil hindi sila nagpabaya, updated din ang kanilang report sa kanilang mga barangay. So, sa amin nating to worry. Pero umiikot pa rin po ako, pang-4 na barangay na ito inuupusan ko at magbibigay kami ng food pack sa mga evacuees. So, Mayor, baka meron pa akong hindi na itatanong. Baka pwede kayong magbigay ng mensahe o panawagan doon po sa mga nanonood nakakarinig nitong ating pag-uusap na ito dyan po sa inyong bayan at sa inyong probinsya dyan sa Isabela.
Mayor Bautista, sige po. Okay po, sa aking mahal na kababayan dito sa Tumawini, alam ko naman po na we are all prepared for this because of course of the help and support of barangay officials and local officials and the provincial officials headed by our very own Governor Rodito Albano, Vice Governor Boji P, and our Congressman Tony Pierre Albano. I can say na we are all prepared kasi updated naman kami sa 46 barangay sa status ng bawat mamamayan sa lahat ng barangay. So kung ano yung alam namin na immediate na kailangan, andito kami agad-agad at nag-deliver. So far ngayon nga po, ang aga-aga namin nag-ikot at nagbibigay ng mga food packs sa lahat ng mga evacuees namin. Okay. Hindi naman siya masyadong malala. Kung compare mo sa mga pinagdaanan namin nung Super Typhoon 1 at saka yung Ulysses, manageable naman po. At sa ngalan ng lahat ng mamamayan ng bayan ng Tumawini, dahil sa aming pagtutulungan at pagkakaisa, Yes. kayang-kaya po natin ito. Okay. Mayor, salamat po sa oras, pagkakataon. Kahit na busy kayo at may kalamidad, ay binigyan nyo kami ng pagkakataon at tinanggap nyo ang aming tawag. Salamat po, Mayor. Yes po. Maraming salamat po. Salamat po. Si Mayor Benos Bautista ng Tumawini, Isabela. Malayo yung lugar yan. Nasa dulo-dulo yung Isabela. So yan po ang kalagayan. Malakas daw yung hangin ulan o malakas yung ulan kaysa hangin. Pero nagulat siya dahil mukhang marami talagang ulan. Kaya yun ilang barangay na. Halos kalahati or ilang barangay yung nabanggit niya na apektado na sa kasalukuyan. Kasi nga po, ang Isabela, ilang parte ng Pangasinan, ang siyang apektado nitong si Christine. At base nga sa ulat, ang Luzon, mula sa Region 5 hanggang Norte, ang apektado nitong typhoon. Ingat po tayo. May pahabol pa rin tayong balita mula kay Meran Bastasa, Radyo Pilipinas. Higit 600 individual sa Valenzuela inilikas dahil nga po sa bagyong bagyo pa rin na si Christine. Nako, sa Valenzuela na ito, Mega Manila na. Tama lang na walang pasok ngayon. Narito ang live report. May kaabot ngayon sa 180 pamilya o katumbasya ng 654 na individual ang nananatili sa evacuation center sa Valenzuela bunsod ng epekto ng Bagyong Christine. Sa Talalang City Social Welfare and Development, kasalukuyan may 5 bukas na evacuation site sa lungsod kung saan pinakamarami ang nasa Valenzuela National High School sa Barangay Marulas na abot sa higit sa 500 mga individual. Kaugnay naman ito ay tuloy-tuloy ang pagde-deploy ngayon ng libreng sakay truck ng pamahalaang lungsod para sa mga commuter na mahihirapang sumakay ngayong masungit ang panahon. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. At dahil dyan, sa report na yan, ay last na yun kasi wala nang oras na kayo. Alam mo, kung nabibitin po kayo sa Mike Abby Live dito sa television, puntahan nyo ako doon sa aking social media account. Mike Abby Opinions at yung MA Pinoy TV sa akin po yun. At doon, tuloy-tuloy. Gabi-araw, kahit Monday to Sunday, marami ho mga tinatalakay doon. Sige lang po, pakinalang. Samantala, eto na, 62 days na lang, Pasko na. Hanggang dito lamang po ang ating talakayan. Magkita-kita tayo bukas, siyempre sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, at sa ating Facebook page, Mike Abby Live, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Salamat po!